Hey guys, it's me, Filipina Grace. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we're gonna do a Thai food mukbang. So what do we have here? I'll show you. So meron akong pad Thai. Of course, hindi yan mawawala. Ito yung basic. Hindi naman ako sobrang fan talaga ng Thai food. Pero pad Thai, super good. But I'm sure masasapan ako sa Thai food like anything. My dream is to go to Thailand and try their food. Charis! And meron din tayong tofu rice. I forgot the name actually kasi sobrang haba niya so hindi ko ma-memorize. So ilalagay ko na lang down below. And meron din tayong wonton soup. So let's open it up and let's eat. By the way, I have Coke here you guys with ice of course. I like it cold. Ayoko ng Coke na hindi malamig. So, smacznego everyone! I hope you enjoyed this video. So here's our food, pad Thai pala. I don't know how to pronounce it. Wonton soup. So good, I'm so excited. Let's eat. Okay. Nangyayari. Teka lang. Meron tayong chopstick. Let's try to use chopstick. Pero pag hindi kaya, mag-ano na tayo guys. Huwag na tayong magpanggap na marunong tayo mag-chopstick. I mean, marunong naman ako, pero not professionally. So, let's eat na guys. Kasi hindi naman ako sobrang gutom. But, ilagay ko lang, meron akong plato dito para hindi siya mayabo. I don't know what's the Tagalog word because I forgot. Okay, let's try pad Thai first. Okay, let's mix it up first para kasi medyo nag-ano na siya. Nag-thicken. Pero mainit pa naman siya guys. So, it's so good. Mga 1 hour ako naghintay ha. But, hindi ko naman namalaya ng oras kasi syempre. Okay, let's try our first bite. So good. Sobrang sarap talaga ng pad Thai. Paano na lang kaya kung nandun ako sa Thailand? Like, how good would it be? How good would it be? Sobrang sarap. Meron pala tayong mani dito guys. So, ilagay natin tong mani. Hindi ko siya mauubos kaya for sure I will have leftover for tomorrow kasi tomorrow is tomorrow is holiday dito sa Poland. So lahat ng store is closed. And nag-order rin ako today para tomorrow hindi ko na kailangan magluto. Kasi tomorrow meron akong work as a fruit picker here in Poland. And yes, para pag-uwi ko from work, parang working girl na talaga tayo Pag-uwi ko from work is, may food na ako, initin ko lang. Ay, yung soup pala dapat itry natin. Lagyan din natin ng chili flakes. Hindi natin daramihan kasi, I mean, I like spicy naman pero not too much. Anyway guys, for today, I will talk about how much it costs to have braces here in Poland. Kasi, I have braces. Huwag nyo nang pansinin, huwag nyo nang pansinin kung may mga, naparami. Ay, sakto na yan. How much it costs to have braces. Nandito pala yung ko. Wait, itry muna natin yung soup. At saka, sasabihin ko rin sa inyo, like, how much I earn as a fruit picker here in Poland. Kasi, nagtatrabaho ako as a fruit picker. Ay, grabe. Okay, let's try this soup first. Kung masarap pa. Masarap naman. Napagdesisyonan ko na mag-order ng soup kasi matagal-tagal na rin na hindi ako nakainom ng soup. Ay, sorry guys. Careless talaga ako ba? Matagal na rin na hindi ako nakakain ng soup with mga gulay kasi yung laging kong niluluto puro prito, puro oily, kaya hindi talaga siya healthy. Hindi rin naman to the healthiest siguro kasi order, pero syempre. Let's try the wonton, anong tawag dito? Wonton something. So good. Parang siyang rosu. Kasi may marhevka. Let's try the carrots. Carrot ba yun? Parang iba yung lasa. Meron din ditong parang, hindi ko mapakita sa inyo guys kasi yung camera ko hindi naman sobrang professional iPhone lang yung gamit ko. Grzyby. Mushroom. Mushroom ba to? I don't know.
talaga ako mahilig sa soup. Pero, at hindi rin ako nagluluto ng soup sa bahay. Kasi, hindi ko rin mag-ubos, masasayang rin. So, hindi talaga ako. Okay. Let's try to talk about like how much ang braces takes sa water. Well, actually guys, it depends kung saan kayo magpapa-braces. Kasi it depends sa place. Kung nasa center of the city, syempre mas mahal siya. Pero for me, hindi kasi ako nagpa-braces sa center of the city. Parang nasa ano lang siya. Hindi naman like bukid or something. Parang malapit siya sa forest. Ewan ko kung paano siya i-explain. Basta, depende lang talaga. So, in my experience, I paid 1,500 sa upper teeth and 1,500 sa 500? Hello! English natin. 1,500 sa lower teeth. And then, yung monthly is 150 monthly. I mean, every 6 months. No, every 6 weeks, pumupunta ako sa orthodontist. Tapos, parang yung bracket is tinatighten niya. So, isend ko tong video na to sa nag-message sa akin sa Facebook. Okay, let's try pad thai again. Meron pala tayong rice dito. Let's try it a little bit later. Pero, I'm obsessed with pad thai talaga. So, masarap talaga siya. My dream is to go to Thailand and try their food. Spicy. Oh. Ah, spicy. Hindi ko siya na-mix. Oh. Ah, tingin na. Try natin itong rice. Wait. Hindi ko siya na-mix, yung chili flakes nasa taas lang. So, yun yung nakain ko. At itong rice, meron din siyang tofu. I don't know if you can see. Lang init. I mean, ang hot. Ang spicy. Ay, king ina. Okay. It's getting better. Okay. Sarap. Oh my god, guys, what did I do with my life? Bakit naman kasi? Anyway guys, as I said, depende sa place kung saan kayo magpa-brace dito sa Poland. Kasi yung friend ko, sa center of the city siya nagpa-brace. Tapos, doble lang sa akin. Yung upper niya is 3,000, tapos yung lower 2,000. Kaya, depende talaga. So, kung nagtitipid kayo, doon na lang kayo sa hindi center of the city. Kasi, doble talaga. Like, parang sayang lang. Tapos, pareha lang rin naman ng service, I think. Mahal dito guys magpa-dentist. Like, yung dental health is I would understand na hindi lahat ng tao pumupunta sa dentist para magpa-check up or magpa-cleaning once in a year. Kasi mahal talaga siya. Like, sa Pilipinas rin naman. Igit naman! Sorry guys. Sa Pilipinas rin, nung nasa Pilipinas pa ako, parang hindi siya norm na yung family ko or kami pumupunta sa dentist, nagpapaklinik. Parang luxury kasi yung pagpapamaintain ng teeth mo to have a clean, white. Hindi naman need na magiging white. Kailangan lang healthy ba? So, dahil yung pera is enough lang for food,
and no more extra expenses. Luxury talaga yung pag-maintain ng dental health. Kaya I'm thankful rin na, again, I have access to it na. Hindi na siya masyadong, spicy. Parang lumipas ang panahon. Wah! Bumalik na naman. Ang teeth cleaning, I think dito is, I forgot, pero around 250 zlotys. Like cleaning, like buong teeth. Tapos yung pagpapasta naman, I think 300 per hole, per teeth na may gustong papastahan, or 250. Basta around that amount, guys, kung gusto niyo magpapasta. Pero syempre, to be sure, pumunta kayo sa malapit na dentist or orthodontist inyo, or pwede nyo i-check online. But I don't know if online is nakabalanda yung prices nila. Bukas is holiday, so yeah, kakainin ko to. So guys, yung braces ko is November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So 9 months na siya. Magna 9 months na siya. So far so good naman, kasi meron akong teeth sa front teeth na kailangan kong merong space na kailangan kong ipa-tooth implant, and hopefully it will go well naman. At hindi ko pa alam, guys, kung magkano. Kaya we will see, and I will update you in the future if interested kayo. And by the way, guys, hindi ko alam lahat ng prices ng every service, dental services, yung na-try ko lang gawin. Kasi may nag-ask sa akin magkano yung crown something. Hindi ko alam. Kasi I never tried it naman. Okay. Now I will talk about how much I earn in a day. Nagtatrabaho ako, guys, dito as a fruit picker during summer lang. Wala? Saka lang, kasi season siya ng blueberries. Kaya may work ako ngayon as a fruit picker. And yeah. And actually, it depends naman kung gaano kakabilis mag-pick. Katulad sa akin na sobrang slow at may nails pa. So medyo mahina talaga ako. Hindi naman ako yung pinakamahina, pero like one of the slowest na mag-pick ng food. Pero for 6 hours, I earn like 100 zlotys. Pero kung mabilis ka, 150, 200, kung sobrang bilis mo talaga, in a day. It depends. 6 hours, 8 hours, or longer, kung gusto mo mag-stay na longer. But usually, umuwi kami ng after 6 hours or 8 hours kasi sobrang init rin eh. Ako naka-jacket, tapos yung iba, yung mga, ko doon, mga ka-workmates, let's say, workmates. Teka lang. Workmates ko doon sa Plantasya is naka-ano lang talaga sila, guys, naka-bikini. Ginawa talaga nilang parang beach yung plantation kasi wala, panty, bara lang. Naka-swimsuit lang talaga sila. Ako as a Filipina, syempre nakabalo tayo kasi ayaw kong umitim. Pero syempre, and yeah.
So good. Oh, for the thumbnail, you guys. Sorry yung buhok ko ha. Anyway guys, I was just at the beach today. And nag-drive kami ng 1 hour or something. Papunta doon. 1 hour. Like, nie wiem sa yating kusina. More or less like 1 hour nag-drive kami doon. At oh my god, I'm so impressed. Talagang sobrang, isang version niya, sobrang ganda talaga ng Polish beach. Kasi, I was in Niehoje and sobrang ganda rin. Like yung, ano nila, yung sand. Kasi yung, akala ko talaga is hindi maganda yung beaches dito. Kasi parang naririnig ko na, ay, ang ganda ng mga beaches niyo. Pero dito parang hindi. Pero hindi naman, syempre, incomparable talaga siya sa amin. Kasi, syempre, tropical country, mainit talaga, walang winter and everything. Sa kanila dito is malamig. And nung pumunta kami sa Niehoje in June or July, is sobrang lamig doon at hindi talaga ako nakaligo or something. Pero ngayon is August. Parang nagtampisaw ako konti. And pumunta kami kanina, sobrang ganda. Like yung sand, sobrang pino, parang Pinas lang rin. Pero yung water nila is, hindi naman like sobrang dumi. Pwede na yung liguan. So, kanina nagtampisaw rin ako with mama ng boyfriend ko at sister ng boyfriend ko. So, maganda rin talaga. Nag-post, at magpo-post rin ako sa Facebook yung pwedeng gawin doon. So, yeah. Ako kasi hindi ako mahilig rin maligo sa beach kasi ayokong umitim. I mean, maitim na ako pero ayokong maging, like, you know, yung pangit ko tingnan more. Pero magaganda yung mga morena ha. Hindi ko sasabi pag morena pangit. Ako lang talaga. It's me. I'm the problem, diba? So, ano nga yung sabi ko? So, nagtampisaw rin ako. Hindi ako makaswim doon. Charis, hindi ako maka-English. English na naman tayo. Hindi ako anong tawag dito? Ano pang tagal yung swim? Ay, hindi ako makaswim doon kasi I just had, anong tawag dito? Ay, piercing. Kaya, syempre, ayoko rin magka-infection. So, nag-ano lang ako, nagbabad lang hanggang dito. Pero hindi ko binasa yung buhok ko, yung ears ko. Kasi I don't want infection naman, diba? Kasi ano ko pa lang to, pang 4 days. So, it needs to heal. At saka yung healing time pa naman ng piercing is 6 months na, around 6 months. Tapos hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng tanggalin during that time. Hindi ko siya pwedeng i-change ng another piercing, sabi ng piercer ko. And if gusto niyo rin magpa-piercing dito, and pumunta ako sa professional piercer talaga kasi gusto kong maging, you know, sanitary yung kasi yung friend ko rin is nagpa-piercing rin siya not too long ago, Charis. Tapos nirecommend din sa akin tong salon na to kasi daw sobrang professional, sobrang sanitary, and better daw na magbayad ng more kahit sa naman, di ba, magka-infection ako dahil yung gamit or something. Ano pa naman yung skin ko, sensitive, Charis. So, yun nga, pumunta ako doon sa recommended ng friend ko. Sobrang ganda nga, sobrang ma-take care talaga yung piercer. Like, sinasabi niya how to take care of your piercing after. Ang binayaran ko sa piercing is sa isang butas, 100. So, dalawang butas, syempre, dito at dito. So, you can add it. And, meron na kasi akong butas dito, pinakauna, nung sa Pinas pa ako. Ewan ko,
like high school pa siguro. Tapos ano ako dito sa pangalawa. Ewan ko ang tawag dyan. Helix? Hindi siguro. Gusto ko sanang magpa-navel piercing, pero yun nga, chinek ng piercer. Kaya na meron. Hindi talaga ako marunong translate, mag-pronounce, kasi Bisaya natin, pagka-Bisaya ba lumalabas. Chinek ng piercer ko. Piercer. Hindi ko naman yung piercer. Grabe. Inangkin ko talaga, diba? Chinek niya, tapos sabi niya, hindi daw ako fit. Yung anatomy ko dito, sa navel ko is hindi fit para magka-navel piercing. Kasi baka daw mag-scar lang siya at hindi siya maganda tingnan. So, okay. Nakakusad. Kasi gusto ko ba naman magka-navel piercing. Kasi, you know, it looks hot and cool. Hilig pa naman ako mag-crop top. You know, I'm team crop top talaga. Crop top nga itong sinusot ko ngayon. Suot ko ngayon. And, yeah. Yung friend ko may piercing siya dito. Pero, sabi ng piercer na, sabi ko hindi lagi daw pwede sa navel piercing. So sabi niya sa nose na lang. Sabi ko, Diyos ko Lord, wag. Kasi sa nose, sa face mo talaga hindi mo matatago. Pero sa navel, matatago mo pa. So pag sabi niya, ni-recommend niya nose na lang daw. Sabi ko, no, I don't have courage for that. I'm not brave enough for that. Sabi ko, so we decided na dito na lang sa ears. Kasi wala namang mangyayari. It's ears, guys. So yun nga, maganda doon. Kaya recommended ko yun. So watch my YouTube, my video on Facebook if you want to have a piercing as well here in Szczecin, Poland. Actually, busog na ako, guys. Tago ko lang to. I'm done eating. Hindi ko na kaya. Ang daming pagkain natin. But it will last for tomorrow. Kasi tomorrow close lahat ng Kaya, ayaw ko rin magluto after work. So, meron na tayong food for tomorrow and the day after tomorrow. Anyways, thank you guys for watching. Inom muna ako. Chill muna kasi parang na-stress ako. Sobrang saya ko talaga, guys, kasi galing kami sa beach today. And kahapon galing rin ako sa lake with my friend. Parang beach lake siya, may sand rin. And sobrang ganda lang kasi I'm working, charis. Tapos gala-gala lang sa beach, sa lake, and everything, good food. So I'm living a good life, I can say, and I'm thankful for God, and I'm thankful to God for that. So, anyway, guys, thank you for watching this video. Hope you enjoy, and see you in my next vlog. Kasi, excuse me, parang 2 buwan na rin, or magtatatlong buwan na rin, hindi ako nakapag-upload ng vlog. Kasi, tinatamad talaga ako mag-upload ng vlog. Parang, I just want to be low-key na. Pero, syempre, meron rin ako mga supporters. Kasi, napapansin ko, pag hindi ako nagpo-post ng vlog, rumarami yung followers ko. Guys, hindi ko kayo naiintindihan na. Bakit kayo rumarami? Like, hindi na ako nag-upload, pero may nag-subscribe ko din sa akin. Kaya, sabi ko, okay, I will do a vlog na lang. Pinipilit niyo ako, Chase. Kasi yung ate ko rin, sabi niya, pinapush niya talaga ako na mag-vlog. Kasi it's good. Para good na rin kasi nakikita nila how I'm living here in Poland. Away from them. Chase. Parang good kasi I'm away from them. Hi. Okay. Sorry guys, kung lagi akong nagsasabi ng charis. Kasi parang na siya sa akin. Parang toldok na. Parang comma na siya sa sentence ko, but speaking something. Anyways, guys, yun na nga. Thank you guys for watching this video. Hope to see you in my next vlog. Bye!